Sinimulan na ng Philippine Coast Guard or PCG ang paghahanap sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan kagabi. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano na ang update dyan? Angela, inabot na nga ng gabi ang pagsisimula ng operasyon o paghahanap ng Philippine Coast Guard kasama yung mga technical divers para mahanap yung lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Pero tanging remotely operated vehicle lamang o yung ROV ang na-deploy at hindi pa nakapagsimulang sumisid yung mga technical divers sa ilalim ng dagat. Pasado alas 6 kagabi, idideploy ng PCG ang ROV galing sa Maynila. May sariling kamera ito, kaya madaling nakikita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Base sa monitor, narating ng ROV ang pinaka-seabed o mismong sahig ng karagatan. At sa kanilang pagsusukat, umabot sa 50 metro ang lalim nito. Bagay na kayang-kaya naman ng ROV lalo't meron naman itong 300 metrong haba ng kable. Ibinase ng mga technical divers ang pag-deploy ng ROV sa coordinates na posibleng pinaglubugan ng barko. Pero bigo silang makita sa unang attempt ang MV Trisha Kirsten 3. Kaya hindi na rin muna sinimulan ang pagsisid ng mga technical divers. Maya't may haring tumataas ang alon sa lugar na nakakaapekto naman sa balanse ng barko. Narito ang bahagi ng pahayag ng Philippine Coast Guard. Nalubong na rin tayo ng may kataasang gulong o yung swell dito sa lugar ng Balok-Balok. Kaya nahirapan yung ating ROV na matapos yung pag-recon dun sa ilalim ng dagat. Yung alon kasi siya nagdedepende kasi siya kapag may magkakatabing isla sir may tinatawag na magnetic na nakaka-apekto dun sa alon. Nagbubungguan sila sa ilalim kaya nagkakaroon ng alon kahit walang masamang panahon. Angela, ide-deploy ulit ngayong umaga ang ROV. Again, kailangan muna kasi nilang malaman yung mismong eksaktong lokasyon ng naturang lumubog na RoRo vessel bago makapagsimula naman dito ng activities or operation ang mga technical divers. At ang pinakapakay niyan ay talagang malaman kung meron ba mga kasamang individual na naipit dito nga sa lumubog na barko. No? At nilinaw din ng PCG na yung kanilang mga inilabas na larawan kahapon ng technical divers ay kuha noong naghahanap sila sa Taal, Batangas. At ito daw ay pagsasalarawan lamang ng mga activities na ginagawa nga ng technical diver on this kind of situation. Samantala, andito kami ngayon sa isang ticketing office ng Zamboanga City, ng isang shipping line kung saan talagang ang dami pa rin mga tao na nagkukumahog na makakuha ng ticket. Ang bilis kasi mag-fully book ng mga biyahe dahil nga nasuspinde ang operasyon ng Allison Shipping Lines na nagmamay-ari ng lumubog na RoRo vessel. Kaya naman iilang shipping companies lamang ang nagkikater ngayon ng mga libo-libong pasahero na kailangan makabiyahe at makapunta ng Basilan, Sulu, maging ng Tawi-Tawi. So nagsabi naman ng Marina na mag-provide sila ng special permit at ang PCG magbibigay doon ng libreng sakay pero mukhang hindi pa siya activated hanggang sa ngayon. Kaya kawawa lang yung mga residente dito, yung mga pasahero na nais makabiyahe na dahil na-delay na sila ng ilang oras dito sa Zamboanga City. Angela. Well, Mon, I understand na kailangan talaga mahanap muna itong MV Trisha Kirsten 3 para magkaroon tayo ng mas malawak na investigasyon tungkol sa pinakadahilan o sanhi ng paglubog nito. Pero I was wondering kung meron na silang iba pang update na binigay tungkol sa kanilang investigasyon, lalo na hindi na bago itong kumpanya ng Allison sa mga insidente na ganitong klaseng insidente, Mon. Yes, Angela, actually yung PCG meron silang separate investigation na ginagawa nga dito sa mismong dahilan ng paglubog ng barko at yung mga technical divers, malaking bagay yung kanilang makikita rin sa ilalim ng dagat oras na masuri at mapuntahan nga itong mismong barko para malaman kung ano naging problema in terms of its itong vessel. At the same time, meron din hiwalay na investigasyon namang ginagawa ang Marina in terms of procedures kung paano nangyari na nakabiyahe itong MV Trisha Kirsten 3 in case na meron pala itong problema pagdating sa kanyang vessel at yung dami din ng mga pasahero dahil nga hindi lamang 10 yung lumalabas ngayon na nawawala. Yung 10 kasi ito yung declared ng PCG based on the manifest. Ngayon kasi lumalabas nasa mahigit 40 hanggang 50 yung mga nasa social media na patuloy na naghahanap ng kanilang mga kaanak na pawang sakay din ng naturang RoRo vessel na hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon.
Angela. Well, Mon, lastly, kamusta naman yung mga survivors and of course yung mga kaanak ng mga nasawi dito sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3? No? Meron ba silang mga plano na paghabla mismo sa kumpanya na Allison? In terms of support, Angela, nung initial tayo nagpunta dito, nakatanggap na rin sila ng tulong immediately no ng financial assistance. Una sa mga survivors aabot sa 20,000 pesos in cash at meron silang ayuda at saka bigas pa nga no, nakita natin na ibinigay sa kanila nung sila ay makarating at maibalik dito sa Zamboanga City. Galing yan sa national government, local government ng Zamboanga City, maging sa Allison Shipping Lines, habang mas mataas na halaga naman ang ibinigay na initial dito sa mga naulila no sa 18 casualties for now. At the same time, yung paghahabla naman, merong ilang grupo na nagsasabi that they're planning to file suit dito nga sa naturang kumpanya dahil nga sa nangyaring trahedya at yung nauungkat nga ngayon na hindi lang ngayon itong pinaka nangyaring maritime incident kundi aabot sa 32 including itong MV Trisha Kirsten 3 ang naitala na or nasa record na raw ng DOTR magmula pa noong 2019 pero nangyayari pa rin daw ito. Angela. Alright, maraming salamat at patuloy kami makikipag-ugnayan regarding this issue. Mon Gualvez. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.